Welcome back dito sa channel natin. Isang magandang balita. Ang mega project na Bataan Cavite Interlink Bridge finally matutuloy na. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, tuloy na talaga ang proyektong ito. Yan ay matapos napirmahan na ng Asian Development Bank ang loan na nagkakahalaga ng $2.1 billion na gagamitin bilang pondo para sa pagpapatayo ng isang mega bridge na magkoconnect sa probinsya ng Bataan at Cavite. Kung babalikan natin, ang proyektong ito ay bahagi pa ng Build program ng nakaraang Duterte administration. At finally, after ng ilang taon, tuloy na talaga ang proyektong ito na inaasahan na magsisimula ang construction sa susunod na taon, 2024. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay may haba na 32.15 kilometers na magkokonekta mula sa Barangay Timalan sa Naay Cavite, tatawid ng Manila Bay hanggang sa Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan. Ang proyektong ito ay magtatayo ng dalawang cable-stayed marine bridge, ang North Channel Bridge at South Channel Bridge. Kasama na dito ang 24 kilometers na marine viaducts at 8 kilometers na approach road sa Naay Cavite at Mariveles, Bataan. Ang proyektong ito ay hahatiin sa 7 contract packages na inaasahan na sisimulan na sa July 2024. Unang itatayo ang dalawang on-land package. Ang package 1 ay ang 5 kilometers na Bataan Land Approach. Ang package 2 naman ang 1.35 kilometers na Cavite Land Approach. Susunod naman ay tatayo ang dalawang marine viaduct na may kabuuang haba na 20.65 kilometers. Yan naman ay bahagi ng package 3 and 4. Ang package 5 naman ang 2.15 kilometers na North Channel Bridge at 3.15 kilometers na South Channel Bridge na bahagi naman ng package 6. Dadaan din ang Bataan Cavite Interlink Bridge sa Corregidor Island at magkakaroon pa ng interchange. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay magkakaroon ng 4 na lanes, 2 lanes sa magkabilang side.
Sa nakalipas na taon, ginagawa ang detalyadong engineering design na pinamumunuan ng mga eksperto ng mga company mula sa iba't ibang mga bansa. Ang TY Lin International mula sa US, ang Pyonghwa Engineering Consultants mula sa bansang South Korea, Renard Day mula sa Europe, at DCCD Engineering, isang company mula dito sa ating bansa. Sinisiguro din ng detalyadong engineering design na ang proyektong ito ay isang dekalidad, world-class, disaster-resilient na proyekto. Kasama na rin sa i-address ng detailed engineering design ang iba't ibang mga safety at security issues, pati na ang climate change at natural disasters. Kapag natapos na ang proyektong ito, magiging mabilis na. Ang travel time mula sa Cavite papunta sa Bataan na dati ay 5 hours, kapag natapos na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, inaasahan na magiging 1 hour and 30 minutes na lang. Isang magandang balita at finally, tuloy na talaga at sisimulan na sa susunod na taon ang Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Kapag natapos na ang Bataan-Cavite Bridge, mapapabilis nito ang pag-transfer ng mga goods at products mula sa Central Luzon papunta sa Southern Luzon at Metro Manila at vice versa. Makikinabang din dito ang industriya ng transportation, tourism at marami pang iba. Samantala, sa ibang balita naman tayo, ayon pa sa DPWH, magsisimula na ang preparatory survey. Ito yung research na gagawin bago pa ang feasibility study para sa dalawang tulay na gagawin ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ang dalawang tulay na pag-aaralan pa kung pwede na itayo, ang Leyte to Samar Bridge. Ito ang ikalawang tulay na magdudugtong sa Samar at Leyte bukod pa sa San Juanico Bridge. At ang Leyte-Mindanao Bridge na magkoconnect naman sa Leyte at Surigao. May iba pa mga proposed na tulay na inaasahan natin na itatayo sa future. Ang Sorsogon to Samar Bridge, Batangas-Mindoro Bridge, Cebu to Bohol Bridge at meron pang iba. Simula pa lang itong Bataan-Cavite Interlink Bridge sa mga bagong super bridge na itatayo dito sa ating bansa na magkukonekta sa iba't ibang mga isla at mga probinsya. Isa pa sa inaabangan natin na itatayo sa susunod na taon, ang Panay-Guimaras Negros Island Bridge Project. Samantala ang Panguil Bay Bridge naman ay malapit nang matapos.
Mabuti na lang at unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ang mga government projects na matagal nang nakaplano. Katulad na lang sa North-South Commuter Railway Project na patuloy nang ginagawa ngayon ang Clark to Tutuban segment. At sa susunod na taon naman sisimulan na rin ang South Commuter Railway Project mula sa Tutuban hanggang sa Calamba, Laguna. Pero hindi naman lahat ay good news para sa mga hindi pa nakakaalam. Delayed pa rin hanggang sa ngayon at hindi pa masisimulan ang 3 railway mega project dahil sa kakulangan sa pondo. Hindi muna matutuloy ang Mindanao Railway, PNR Bicol o South Long Haul Project at Subic Clark Cargo Railway Project. Mabuti na lang at nasimulan na at tuloy-tuloy na ang kauna-unahan na subway system dito sa ating bansa, ang Metro Manila Subway. Ang Phase 1 ng proyektong yan ay ginagawa na ngayon mula sa Valenzuela hanggang sa North Avenue. Pero ang Makati Subway isang proyekto ng Makati City at ang private company na Infradev Holdings hindi na muna matutuloy at cancelled muna. Anong masasabi nyo sa mga mega project na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.